Deuteronomio Kapitulo 10. Isinalaysay ni Moises ang kahabagan ng Diyos. Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon sa akin, humugis ka ng 2 tapyas na bato, na gaya ng una, at sampahin mo ako sa bundok, at gumawa ka ng 1 kaban na kahoy. At aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag, at iyong isisilid ang mga iyan sa kaban. Sa gayo'y gumawa ako ng 1 kaban na kahoy na akasiya, at ako'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at ako'y samaampas sa bundok na aking dala sa aking kamay ang 2 tapyas. At kanyang isinulat sa mga tapyas, ang ayon sa unang sulat, ang sangpang utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng kaarawan ng kapulungan, at ang mga yaon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. At ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok, at aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa, at nang andoon, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Birot Bene Jaakan hanggang sa Mosera, doon namatay si Aaron, at doon siya inilibing, at si Eleazar na kanyang anak ay nangasiwa sa katungkulang saserdote na kahalili niya. Mula roon ay naglakbay sila hanggang Gudgod, at mula sa Gudgod hanggang sa Jotbatha, na lupain ng mga batis ng tubig. Nang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi, upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon, upang tumayo sa harap ng Panginoon na mga siwa sa kanya, at upang magbasbas sa kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kanyang mga kapatid, ang Panginooy siyang kanyang mana, ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kanya. At ako'y nalabi sa bundok, gaya ng una, na 4 na pang-araw at 4 na pang-gabi, at ako'y dininag din noon ng Panginoon, hindi ka lilipulin ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, lumakad ka na manguna sa bayan, at sila'y papasok at kanilang aariin ang lupain, na aking isinumpa sa kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila. Mahalin ang Diyos. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon, at ang kanyang mga palatuntunan, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Narito, sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit, at ang langit ng mga langit, ang lupa, sangko ng lahat na ng aryan. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila, at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila, sa makatuwid bagay kayo, sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso, at huwag ninyong papagmatigasan ang inyong ulo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, ay siyang Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng baw, at iniibig ang taga-ibang lupa, na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ibigin nga ninyo ang taga-ibang lupa, sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Katatakutan mo ang Panginoon mong Diyos, sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa Kanya'y lalakip ka, at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan susumpa ka. Siya ang iyong kapurihan, at siya ang iyong Diyos, na iginawa Kanya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay, na nakita ng iyong mga mata. Ang iyong mga magulang ay lamusong sa Ehipto na may 7 pang tao, at ngayoy ginawa ka ng Panginoon mong Diyos na gaya ng mga bituin sa langit ang dami.